Magandang araw mga kaibigan. Gusto kong i-share sa inyo ang chat namin sa matagal ko ng kaibigan na senior officer ko ito. Nauna siya sa serbisyo sa akin. Halos sabay kaming nag-retire. Ito, nag-friend request siya. Sabi niya, "Good afternoon, General Johnny. This is," hindi ko lang babanggitin ang pangalan niya. "Salamat for accepting my request." So, medyo hindi ako naka-reply kaagad sa kanya, kaya sabi ko, "Hello sir, sorry for my late reply. Merry Christmas and Happy New Year." Tapos nag-response kaagad. Sabi niya, "Good afternoon, my brother. Thank you very much for accepting my friend request. Please update me any development. The veterans under my district is 101% against Ngagba administration, for your information." So, hindi ko naman tinatanong tungkol sa kanyang political inclination, kaya lang nabigla ko. Sabi niya, district commander pala siya ng mga veterans. Kasi kaming mga veterans may na kami, bawat area divided into post, district, ganun. So mataas siya dahil district commander I don't know how many veterans are under him, basta district commander, marami-rami na ito. So 101% veterans under my district, 101% against this Ngagba administration. So yes sir, nabudol tayo. Riniplyan ko na, nabudol tayo. Ito, another reply niya. "Oo nga, ako pa sinisisi ng pamilya ko and friends dahil grabe kampanya ko kay Ngagba. Thinking siya ang sulbad sa kahirapan ng Filipino people o bayan natin." Bisaya siya, no? Kaya sulbad. Nandito siya sa Mindanao. So, parehas pala kami, kinampanya namin siya nung bago mag-eleksyon. Only to find out, wala. Budol talaga. Ako, wala namang naninisi sa akin. Kasi, andali kay may tumatawag. Hello Brad, gumagawa ako ng vlog. Mamaya na lang mamaya tatawag ako sa iyo. Okay. So, wala namang nanisi sa akin sa pagkampanya ko. Basta nangyari na nasa huli ang pagsisisi palagi. So, ang masasabi ko is nagkakaroon talaga ng growing number of men and women in uniform, lalo na sa retired kasi I can only speak among the retired ranks. Dahil mga men and women in uniform pa rin kami, although retired. But sa active, bago lang yung mayroong junior PMA graduate na nag-post. Sinasabi niya yung frustrations niya among his senior PMAers na bakit ang karamihan tahimik. Parang nawawalan na yung values na, yung core values sa PMA na loyalty, courage, integrity. Bakit tahimik? Hindi nyo ba nakikita ang nangyayari? Sabi ng junior PMAer. Sabi niya, alam kong
marami ang negative na matatanggap ko sa pagsulat kong ito. But so be it, sabi niya. And I share the sentiments of many junior PMA alumni sa nangyayari. At ito, binanggit mismo ni ex-Senator Trillanes, a PMA graduate, na nag-iingay ang PMA chat group. Maingay, sabi niya, tungkol sa nangyayari ngayon sa gobyerno. At tunay nga, a few days after yung pagsabi ni Senator Trillanes na maingay ang mga PMA chat group, lumabas yung open letter. Okay? Open letter addressed to the President, signed by, yung huling nakita ko sa 193 yung pumirma, mostly mga retired soldiers, although may civilian din. Binilang ko yung pumirmang general, 112 generals. Dami. Then yung iba, mga colonels o captain sa Navy, then pababa na. And these are all veterans. Kasi ang active, hindi sila pwede. Dapat tahimik lang. So yung junior PMA graduate na sumulat ng open letter, hindi niya inilagay ang pangalan niya. Dahil delikado nga naman sila. But ito na yung trend. Nag-iingay na ang men and women in uniform. Kami sa retired, ayun, pwede kami makapagsalita. Yung pumirma sa open letter, pumirma lahat. Hindi nila itinago ang kanilang identity. Kasi maganda naman ang pagkagawa sa sulat. Very respectful. Kailang malaman yung sinasabi ng mga pumirma sa open letter. They are requesting the President na ibalik sa Kongreso ang ratified BICAM budget. Dahil it's not in line with the needs of the people. Pinupuna ng mga retired generals yung yung AKAP. Yung pagbawas sa budget ng AFP modernization. Pero 15 billion. Tapos pagbawas sa budget ng DepEd, pag-budget basta DSWD, ang daming mga bawas Yung mga important sectors of society, binawasan. Anong dinagdagan? Yun. Yung sabi ng mga pumirmang retired generals, unnecessary o hindi priority. Ano yung mga unnecessary, hindi priority? Lalo na sa DPWH. Yung mga insertion na mga basketball court, covered court, mga kung ano-ano yung mga flood control projects, mga pet projects ng mga lawmakers sa kanilang mga district. Yun ang isiningit. At ang mga major infrastructure, example, yung mga railway project, yung napakagandang nasimulan nung panahon ng administration ng Duterte, yung subway sa Metro Manila. Nasimulan na yan. Kailan ngayon wala nang pundo. Sayang. Yung Mindanao Railway Project, ang ganda, nasimulan na yan. Wala rin. Walang pundo ngayon. So, anong pinunduhan? Yun na nga, yung mga basketball court, covered court, mga kalsada rin. Kaya lang, yung mga malilit lang na kalsada na ang mag-i-implement, mga pet contractors ng mga lawmakers. Yun ang kini-question. So, hintayin natin ang gagawin ng presidente. It's a big challenge sa presidente. Anong gagawin niya? Yung kini-question na budget for 2025 na tinagurian the worst, the most corrupt budget in the history ng ating bansa.
Magpapakita ba ng political will ang presidente? Ibeto ba niya ang AKAP? Ibeto ba niya yung 288 billion na insertion sa DPWH project? Kung ganon ang gagawin ng presidente, yes, that's good. Kakalma ang taong bayan, kakalma ang mga men and women in uniform, lalo na sa both active in para maiwasan ang sana may panahon pa, remaining 3 years pang administrasyon, pwede pang makabawi kung gusto nilang bumawi. So opportune time ito ng administration para i-correct ang hindi magandang nangyari sa ating bansa. Again, to my senior officer, sir, salamat sa pag-message nyo sa akin, and I will keep you updated sa nangyayari sa ating bansa.